Monday morning, magandang araw po. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong devotion. Simulan po natin ang linggo na tayo po ay lumapit sa Diyos at humingi ng direksyon sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa Diyos at humiling tayo ng salamat sa Panginoon. Humiling tayo ng papuri at humiling tayo ng mga bagay na kailangan po natin. No, hindi po yung gusto lang natin. Patuloy na ang Diyos ang magkakaloob po nito. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Isa na naman pong panibagong linggo na pinagkaloob po sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw po na ito. Dahil alam po namin, Lord, Ikaw ay tapat sa aming pong buhay. Salamat po sa isang linggong lumipas. Salamat po sa gawain kahapon. Napakaganda ng mensahe mo, Panginoon Diyos. Na Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. At nawa, ang bawat isa ay patuloy na matuto ng iyong salita sa mga oras na ito. Pero bagong lahat, humingi po kami ng sorry sa lahat ng pagkakamali po namin. Patawad po sa lahat ng ito. And today, Lord God, gusto lamang po namin matuto. Pangusap ka, Panginoon, Holy Spirit, Ikaw po maging tagapagturo po namin. Give us wisdom and guidance. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po natin ang angkla ng ating buhay. Si Jesus ang angkla ng ating buhay. Hebrew chapter 6 verse 19a. Hebreo 6:19 letrang A. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating pong buhay. Alam ba ninyo, ang isa sa pinakamahalagang parte ng barko, hindi natin ito usually nakikita kapag nakatigil ho tayo sa barko. Ito ay ang anchor. Sabihin nga po natin anchor o angkla. Ang anchor ay mahalaga para sa safety at stability ng barko. It prevents the ship from drifting due to strong winds and waves. At ito ang nagsisilbing primary point of contact between the vessel and the seabed. Nagpo-provide ito ng security to hold para tumigil ang barko sa desired location, para hindi po siya pagalaw-galaw o kaya tumumba o kaya siya po ay mawala sa direksyon. And kung walang anchor, posibleng matangay ang barko ng malakas na alon at magkaroon po ng aksidente. Kung kailangan ng barko ng angkla, kailangan din natin ang angkla sa ating buhay. Ito ang Diyos at ang kanyang salita. Ito ang nagbibigay ng katatagan at pag-asa sa ating buhay. Lalo na sa panahon ng marami at matinding pagsubok sa trabaho, negosyo, pag-aaral, kalusugan at sa mga relasyon. Kaya kailangan po natin ang Diyos at ang kanyang salita. Ang tanong, do we seek God? Hello. Do we read the Bible? Hello. Kailangan araw-araw, because man shall not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. In Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya kailangan araw-araw magpakabusog tayo spiritually upang tayo po ay magabayan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, minsan madalas sunod-sunod yung pagsubok po natin. Ito na naman po, meron na naman pong bagyo na darating po sa atin, no? At meron pong isang pagsubok na dumating kay Louie. Hindi po si Sir Louie, ha? Sir Louie, hindi po kayo ito. Ito po isang kwento lamang po. Nawalan siya ng trabaho. Nagkasakit ang kanyang bunsong anak. Hindi sila nag-uusap ni Mrs. niya dahil sa mga trial na dumarating sa kanilang buhay. At sa kanyang reflection time, nabasa niya ang awit 46. Sabi po sa verse, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sasaklolo kung may kaguluhan. And then napadasal siya at sabi niya, Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa akin. Thank you at kayo ang palaging handang sumaklolo para sa akin, para tumulong sa akin, sa aking pamilya. Tamang-tama po ito na reminder sa akin at biglang napaluha si Louie habang siya'y nananalangin. Ang Bible ay nagbibigay ng guidance para tulungan tayo na manavigate
during difficult times. Hindi tayo mawala sa hulog. Hindi tayo mawala sa trap. O hindi mawala yung pananampalataya po natin. No, hindi tayo mawala sa plano ng Diyos. Dahil ang ating buhay is very vulnerable, very fragile. Kapag may pagsubok, minsan agad-agad tayong bumibigay kapag wala tayong salita ng Diyos. Kaya importante, kapag mayroong pagsubok, meron tayong salita ng Diyos na ipanlalaban po natin, ipapambato po natin yung mga pangako ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, no, yung katalinuhan na ibibigay ng Diyos sa atin, yung kapayapaan at kagalakan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya kapag ang buhay natin ay nakaangkla sa Diyos at sa Kanyang salita, surely tayo ay lalago spiritually at magkakaroon ng mas makabuluhan at mas makahulugan at matagumpay na buhay na punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, hindi lingid sa atin ang mga bagyo ng buhay po natin. Literally speaking sa ating bansa and spiritually speaking sa buhay ng bawat sa puso natin, even sa ating pamilya. And even in our ministry, ang dami pong mga pagsubok. Maging sa inyong lingkod, bugbog po ako sa pagsubok. Kung alam nyo lamang po, ang dami kong pinagdadaanan. Pinansyal, sakit at karamdaman, at marami pang iba. Pero patuloy tayo nakangiti dahil ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Amen? Lagay nga sa comment section, sabihin po natin, God is good all the time. And all the time, God is really good to each and every one of us. Hindi man mabuti ang ating sitwasyon, pero mabuti pa rin ang ating Panginoon. Laging tandaan, sabi po ng isang manunulat, life's roughest seas prove that strength of our anchor. No? Kapag tayo po ay may mga problemang malalaking pinagdadaanan, nagpapatunay lang na napakatibay ng angkla ng ating pambuhay. Ibig sabihin, matibay ang Diyos at maasahan po natin at makapangyarihan sa lahat na patuloy niyang ireresolba ang mga imposibleng problema na meron mo tayo. May problema ka ba ngayon? Isambit mo sa Panginoon, iluhod mo sa Diyos at isurrender mo sa Kanya. And God will do the rest. I-memorize po natin yung awit 16:11. Ito po yun. Ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. I-memorize po ninyo para kapag may pagsubok, banggitin lang po natin po ito, no? At si Lord yung siyang magre-remind sa atin na siya po ang ating pong kagalakan at siya po ang kasagutan sa mga problema natin kung pinagdadaanan. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin po natin, salamat o Diyos na patuloy kayong nangungusap sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. Panalangin ko po na palagi kong makita ang kahalagahan ng iyong salita sa aking buhay. Ito ang aking maging gabay, kalakasan, pag-asa at pagbabago. At higit sa lahat, makilala ko po kayo ng lubusan, aming angkla ng aming buhay, Panginoong Hesus. Ito po ang aming samdalangin in Jesus' name. Ang lahat po ay mag-comment o magsabi ng Amen. Nawa ngayong Lunes ay na-bless po tayo ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Patuloy ko pong dinedeklara na ang bawat isa na may sakit at karamdaman sa iyong mga latay, Panginoon, sila po ay magaling na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil ito ang iyong pangako. At kami po ay umaasa sa iyong pangako at nananampalataya na ikaw po ang tagapagpagaling po namin. Kahit cancer ang sakit ng aming pong mahal sa buhay o ikaw mismo may sakit at karamdaman, I decree and I declare healing in your body in Jesus' name. Sa lahat ng kinakapos ang pagpapala ay aapaw sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa finances ninyo, at ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng pagpapalang ito. Sa lahat ng may depresyon, winawasak po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anumang takot, pangamba, yung bagabag sa puso, wasakin mo ito sa puso ng bawat isa. In Jesus' name. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos. Patuloy namin pinapanalangin sa lahat ng nagkakaaway, magkabati, magkaayos. As I declare today that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you
and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat ng pinagpala ng Diyos ngayong araw na ito ng Lunes ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, and Jesus reigns. Muli maraming salamat po. Kung hindi niyo po napapanood ng ating kung Sunday gawain, paki-replay po. Nasa page po ng Love of Jesus po natin sa pinakaunahan lamang po. At ganoon din po sa aking pong account, Enrico Silverio Duyan. Nasa unahan lang din po. I-replay po natin. Huwag po natin kalimutan ang mga gawain po natin. Monday to Sunday po yan. Online. Paging sa midweek fellowship. Sa ating pong Sunday service. Morning devotion. Evening devotion. Araw-araw hanggat maaari, makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Muli maraming salamat po sa inyo. Kindly share this live video, and if you want to bless this ministry, PM nyo lamang po kami. To God be the glory. See you tomorrow.